Nandito ako sa loob ng bus ngayon bumabiyahe. Papunta kasi ako sa bahay ng host family ng kaibigan ko. Dahil alam nyo ba ngayong buwan na ito ay alis na siya dito sa Iceland. Ayan, nakababa na ako ng bus at naglalakad na ako sa gilid ng kalsada papunta sa mismong bahay nila. Bit-bit ko pala Pepsi na 1.5 para naman may panulak ang lahat mamaya sa kainan. Habang naglalakad, i-flex ko muna sa inyo ang napakagandang paligid dito. Sobrang peaceful talaga. Ito pala isa sa area ng Kupavugor. Ang ganda ng neighborhood nila, 'di ba? Sobrang linis. At tumingin kayo sa daan, guys. Daanan ko itong paaralan nila na kung saan may nakapaint mismo sa kalsada na laro ng mga pambata. Ganda na kong coke, di naman mainom ng coke. Wala may coke, salamat. Ay, mo't Pepsi din eh. Ay, nay, come in pa. Stilan. Sayaw step. Wow, wow. Sa isipan ko, ikaw ang siyang kumulo. Sige, biray. Di mo na Ah! maararamdaman ko. La. Kung ikaw ay Oh, nakikita oh, ko, oh, oh, inararamdaman oh. sa puso. Wow. At sa wakas, pagkatapos ng kaunting lakad, nakarating na rin ako sa kanila. Buti na lang talaga dinala ko yung Pepsi. Nakalimutan daw kasi nilang bumili ng soft drinks. Pero aminin ko sa inyo, yung Pepsi na yan, hindi ko talaga binili. Bigay iyan ng isa ko pang kaibigan. Hindi talaga ako mahilig uminom ng soft drinks, kaya kaysa naman matambak lang sa bahay at masayang, isinave ko talaga ito para dalhin dito sa farewell party ni Step. At ayun na nga, hindi lang ako ang nakainom, talagang pinagsaluhan naming lahat. Kaya isang napakalaking shoutout kay Jenny. Wow! At dahil kompleto na ang bisita, oras na para sa pinakahihintay ng lahat. Kainan time! Correct! Dito na kami nagsimulang sumubo at syempre kasabay niya ng walang humpay na tsikahan tungkol sa kung ano-anong mga bagay-bagay sa buhay. May nakilala pala akong bagong au pair na galing naman sa Bohol. Sobrang liit talaga ng mundo. Alam niyo kung bakit? Kasi itong dalawang bagong dating, pamangkin pala sila ng naging guro ko noong college pa ako sa Pilipinas. Can you imagine, sa dinami-dami ng lugar sa mundo, dito pa kami sa Iceland magtatagpo. Hindi man lang sa Bohol, day. Nga naman eh, no? Nung matapos na kaming kumain at magligpit, sa totoo lang, nag-aayos na talaga ako ng gamit ko kasi plano ko na sanang umuwi ng bahay. Wala talaga sa schedule ko ang matulog doon. Pero nako, ayaw akong paalisin ng squad. Pinigilan talaga nila ako ng bonggang-bongga. Char! Paano ba naman bigla silang nag-aya ng mag-movie marathon daw kami? At ang mas matindi pa, horror movie ang gusto nilang panoorin. At dahil marupok man ako, nagstay ako dahil. Pero habang tumatakbo ang nakakatakot na pelikula, mas malakas pa ang boses namin kaysa sa sound effects ng movie. Todo chika pa rin kami sa sari-saring ganap sa buhay-buhay dito sa abroad at sa Pinas din. Ay, lolo. Lolo, tiba sinong binat. Kita na lang. Parang good pa nung. Zero point sa'yo. Parang hanap. Noong napagod ng lahat magsalita at literal na wala nang maipintang topic ang bawat isa, ayan, makikita nyo sa screen, kanya-kanya ng labas at hawak ng cellphone. Dahil nga bigla at hindi planado ang aking sleepover, wala akong dalang kahit anong gamit mapaligo pang gabi. Kaya naman sumama muna ako saglit sa bahay ng isa pa naming ate rito na malapit lang din ang tirahan. Para lang sana manghingi ng extra toothbrush. At aba, binigyan pa ako ng mga sapatos na hindi na raw ginagamit ng anak niya. Salamat po! 10 PM na pala ito pero parang tanghaling tapat pa rin at may araw pa sa langit. Nung makabalik na ako sa bahay ng aking kaibigang bitbit ang aking bagong toothbrush at mga sapatos, laking gulat ko sa TV screen. Aba, nag-iba ang ihip ng hangin. Yung kaninang pinapanood namin na horror movie bigla napunta sa 50 Shades of Grey. Sabi ko sa inyo, iba talaga ang trip ng squad na to. Pero sa totoo lang, itong movie na ito, kahit sobrang tagal na at ilang beses na natin nakita, aminin nyo, masarap at nakakaaliw pa rin talagang panuorin ulit kasama ang mga kaibigan. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ako kagrupo nila. Bali, isa lang akong sampid sa pamilya. Anak sa usa kaliking kawayan. Kuya Juan! At matapos ang napakahabang gabi ng kwentuhan, panunood at tawanan, dinalo na rin kami ng ato, kaya naman let's just turn off the light and close the door. Char! Kinaumagahan, heto na naman tayo, gising na ang diwa ng lahat at ano pa ba ang agahan ng mga Pilipino pagkatapos ng isang masayang party? E di ang mga natirang pagkain kagabi. Sabi nga nila, mas masarap ang ulam kapag iniinit. Kaya yan, pinainit lang namin ng mga putahe at syempre yung natirang rice kagabi ay hinaluan ng bawang para gawing fried rice o sinangag. At dito na nagtatapos ang aming napakasaya, puno ng plot twist at planadong sleepover dito sa Iceland. Hi Steph, kung napanood mo to, good luck sa new journey mo. Thank you so much. See you again soon. Bye-bye. Bye guys.